Kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na wala tayong kontrol sa buhay. Isa na rito ay kung sino ang magiging mga magulang natin o ang mga opinyon ng ibang tao sa atin. Ikaw, kapuso, paano mo haharapin ang katotohanan kung malaman mo na isa ka palang lihim na bunga ng pagkakasala? Dear Papa Dudut, ang pamilya raw ang una at huling taong pwede mong maasahan. Iiwang ka raw ng mga kaibigan, mga kasintahan, pero never kang matitiis ng iyong mga kamag-anak. Ngunit kung ganon, ay paano na lamang pala ang kalagayan ng mga ulila na walang pamilya o ng mga ampon? Lalo pa siguro yung mga taong sa paningin ng lipunan ay bunga ng skandalo't kahihiyan. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Lynette, 30 years old at nakatira sa Marikina City. Pamilyado na po ako, may 2 anak at masasabi ko na sa kabila ng ating mga dinadanas ngayon dahil sa quarantine at pandemya ay medyo maayos at stable naman po ang aking pamilya. Meron po kaming franchise food business ng aking asawa at sa awa ng Diyos ay may extra pa rin kami kahit na papaano para maitulong sa mga kababayan nating nangangailangan ngayon. Ngunit kung ano man ang kaalwanan at stability na naranasan namin ng pamilya ko ngayon, ay kabaligtaran po ng naging karanasan ko noong bata pa ako. Stowaway po kasi ako, Papa Dudut. Pinanganak at lumaki po ako sa Bacolod, ngunit noong 17 years old po ako ay naglayas ako sa amin at nagpa-Maynila. Kaya kung ano man ang tinatamasa ko ngayon, ay masasabi ko po na bunga ang lahat ng ito ng aking sariling tapang at pagsisikap. Kahit na lumaki po ako with a silver spoon at nanggaling sa isang mayaman at may impluwensya na pamilya. Bastarda po kasi ako, Papa Dudut, at hindi lang po basta-bastang bastarda. Anak po ako ng tatay ko sa katulong nila ng pamilya niya. At nalaman ko lang po yun noong 17 years old ako. Kaya naman sa loob din ng 17 years ay wala akong kaalam-alam na bunga pala ako ng isang skandalo at kahihiyang itinago ng mga taong nasa paligid ko at sa loob ng mahabang panahon. Napapadalas yata ang suka mo tuwing umaga. May nakain lang po ako, ma'am. May nakain? Abay, ano ba yung nakain mo? Bakit hindi mo pa yan ipatingin sa doktor? Wag na po. Mawawala din po siguro ito. Ah, hindi. Mamayang hapon sasamahan kita sa doktor. Wag na po, ma'am. Bakit? Ayaw mo? Marami pa po kasi akong gagawin dito sa bahay. Amo mo ako. Ako na nga nagsabi na pwede ka mag-break ngayong hapon at ako pa mismo ang sasama sa'yo sa doktor dahil concerned ako sa'yo eh. Wag na po, ma'am. Okay lang po ako. Bakit? Natatakot ka bang malaman ko? Nabuntis ka? Po? Hindi po ako buntis. Saan niyo naman po nakuha yung... Eh bakit ka namutla bigla? Huling-huli ka na dyan sa reaksyon mo. Hindi po ako buntis, ma'am. Kahit na magmaluwag na damit ka pa araw-araw, mapapansin ko yung tiyan mo dahil buntis din ako. Alam na alam ko ang sintomas ng pagiging buntis. Hindi po, ma'am. Ilang buwan na yan? 4? 5? Sinong tatay niyan? Ma'am, hindi po ako buntis. Maniwala po kayo. Si Anton ba? Hindi po. Eh sino? Yung tatay ni Anton? O si Mang Ambo na 60 anyos na? Silang 3 lang naman ang mga lalaki dito sa bahay na to ah. Ma'am, hindi po talaga. Ano bang sigawan dito? Oh, bakit umiiyak si Cora? Umamin ka na, Anton! Umamin na kayo! Ano ba yan, Christina? Eh na naman ba tayo? Alam ko naman na naglalandian kayo eh!
Yung mga tinginan nyo, akala nyo hindi ko napapansin? Ewan ko sa'yo. Tigilan mo na si Cora, ah! Tigilan, huwag mo akong talikuran. Yan ang problema sa'yo eh. Kapag kinukumpronta ka na, palagi mo akong sinashutdown. Palagi kang umiiwas. Dahil walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Ah, ganon. Halika, tingnan mo to. Mama, ano pong ginagawa niyo? Tingnan mo kung gaano kalaki ang tiyan ng haliparot na to. Ma'am, tama na po. Ano ba, Christina? Para ka na nabubuang! Dahil ginagawa niyo akong tanga. Bakit hindi pa kayo umamin? Alam naman ng lahat ng tao dito eh. Nahahalata na ng lahat na kinakabit mo tong katulong natin. At hindi ko na kayang magpanggap na wala ko napapansin. Dugo! Inudugo kayo, ma'am! Mga hayop kayo! Calm down, Christina. Christina, everything's gonna be okay. Hayop kayo! Cora, sabihin mo kay Makamo, ihanda sa sakyan! Nakunan po ang legal na asawa ng aking ama na si Anton. At dahil din po sa nangyari ay nalantad na rin po ang katotohanan na nabuntis ng ama ko ang katulong nila ng pamilya niya na si Cora. Pero hindi po siya naipaglaban ng tatay ko dahil katulong nga lang nila ito. At dahil nga po sa nangyari ay naging malaking iskandalo po sa immediate family ng tatay ko ang pagkabuntis niya sa katulong nila. Sa katunayan ay binalak pa nga po nila akong ipa-abort. Kaya lang ay hindi talaga pumayag ang nanay kong si Cora na malalim din ang takot sa Diyos. Bilang kapalit ay kinumbinsi na lamang po ng mga magulang ng tatay ko at ni Christina na kunin ako at palabasing tunay na anak ni na Anton at Christina upang makaiwas po sila sa kahihiyan. At bilang pangumpromiso ay nakiusap po ang nanay kong si Cora na hindi siya tanggalin sa trabaho para rin maalagaan niya ako kahit na papaano. Pareho po kasing maimpluwensya ang pamilya ng tatay ko at ni Christina sa probinsya. Sa katunayan ay nagbabalak pa po noon na tumakbo bilang board member ang tatay ni Christina. Kaya naman maski siya ay wala na ring nagawa ng ipuwersa sa kanila ng mga magulang nila na itago ang iskandalo sa pamamaraan ng pag-ampun sa akin at pagpapalabas sa ibang tao na ako ang ipinabuntis niya. At 2 taon matapos po akong isinilang ay nabuntis pong muli si Christina. Nagsilang siya ng isang lalaki si JR na wala kong kalam-alam ay half brother ko lang pala. Ayan! Edi mukha kang mami! Anong ginagawa mo kay Miming? Bitiwan mo nga siya! Ano ba ang problema mo? Bakit mo sinasaktan yung pusa ko? Naglalaro lang naman kami! Naglalaro? Minasking tape mo yung pusa! Ang OA mo naman! Hindi laruan yan! Eh kung sa'yo ko kaya gawin yan, edi gawin mo! Matatanggal naman yan eh! Bakit akala mo hindi masakit yan pag tinanggal? Eto sige, subukan natin sa'yo! Aray! Mami! Mami! Anong nangyayari? Lynette, ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ha? Tama na, Mami! Minasking tape niya kasi yung pusa ko eh! Pinaparamdam ko lang sa kanya yung ginawa niya! Pinaparamdam? Sasaktan mo kapatid mo para lang dyan sa pusa mo na yan? Napaka-bobo mo! Tama na po, Mami! Sorry po! Sorry po! Ma'am! Bakit yung sinasaktan si Lynette? Tingnan mo itong ginawa ni Lynette kay JR. Namumula ang kilay, minasking tape at saka tinanggal. Lynette, bakit mo ginawa yun? Yaya! Yaya! Hindi ko naman po sinasadya. Minasking tape niya kasi si Miming eh. Habang tumatanda yung batang yan, sumasama ang ugali. Bukas na bukas, itapon mo yung pusa na yan, Cora. Wag! Anong wag? Pagsisimulan pa ng away nyo yan.
Bukas ayoko nang makita yung pusa na yan dito. At kahit na kailan, ayoko nang makakita ng mga alagang hayop dito. Be! Buti nga sa'yo! Ha? Buwisit ka talaga, JR! Ano ba? Sinabi ko nang tumigil ka na eh! Tama na! Tama na ho! Kinabukasan ay hindi ko na nga po nakita ang aking alagang kuting papadudot. Tandang-tanda ko, hindi po ako matigil sa kakaiyak noon. Napakasakit po sa dibdib ko dahil kuting lang po yun na galing kalsada at sumunod sa akin sa pag-uwi ko. Akala ko po'y na-rescue ko na siya, ayun pala'y ibabalik din siya sa kalsada. Medyo nahimasmasan lang po ako ng konti noon nang sinabi sa akin ni Nanay Cora na hindi naman daw niya itinapon ang kuting, kundi ay ibinigay daw niya sa kamag-anak nila para masigurong mapupunta ito sa mabubuting mga kamay. Sa totoo lang po papadudot, bata pa po ako ay may pakiramdam na akong ampon ako. Kahit na kamukhang kamukha ko po ang tatay ko. Bata pa kasi ako ay never ko na pong naramdaman na mahal ako ng itinuturing kong nanay na si Christina. Maski ang mga lolo at lola ko ay cold ang pakikitungo sa akin. At halatang may paborito po silang lahat, si JR. Ang tatay ko naman po ay sala sa init, sala sa lamig. Kung minsan ay mabait sa akin pero madalas ay pakiramdam ko ay napakalayo niya sa akin. At sa loob po ng mahabang panahon ay binagabag ako kung ano ba ang mali sa akin. Inisip ko kung ano ba ang pagkukulang ko. Masipag ako mag-aral, may itsura naman ako, masunurin naman ako. Iniisip ko noon ay baka dahil babae kasi ako at mas pinapapaboran nila si JR dahil siya ay lalaki. Yun pala ay mas malalim ang kadahilanan at higit sa lahat ay wala naman pala akong kasalanan. Sa loob ng mahabang panahon ay si Nanay Cora lamang ang pakiramdam ko'y kakampi ko sa bahay na yon. At may mga araw na iniisip ko na sana'y siya na lamang ang naging nanay ko. Wala akong kaalam-alam na yon pala ang totoo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong 16 years old po ako sa kasamaang palad ay na-stroke po si Nanay Cora at hindi na niya naigalaw ang kalahati ng katawan niya. Dahil sa mga nangyari ay pina-early retirement na po siya ng mga lolo at lola ko. Sobrang lungkot ko po noon, papadudot. Mula pagkabata hanggang 16 years old ako ay si Nanay Cora na ang nagpalaki at umaruga sa akin. At ang tanging naging kakampi ko sa bahay na yon. Pero ano nga ba naman ang magagawa ko? Tadhana na ang may kagustuhan noon. At nang sinundo si Nanay Cora ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay grabe po ang iyakan naming dalawa. Kaya naman kahit na may kalayuan ang bahay ng kapatid ni Nanay Cora sa bahay namin, ay dinadayo ko po ito isang beses sa isang linggo. Pareho na pong patay ang mga magulang ni Nanay Cora. At ang kapatid naman po niya ay may sariling pamilya na. Mabuti na nga lang din po at mababait din ang kapatid at pamilya nito at marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya buong puso din nilang kinupkop si Nanay Cora. Si Nanay Cora kasi ang naging breadwinner sa pamilya nila at siya rin ang nagpatapos sa pag-aaral ng kapatid niya. Ngunit wala pong isang taon ay nagkaroon ng komplikasyon si Nanay Cora at naging labas-pasok na sa ospital. Naging magastos po ang pagpapagamot niya at halos lahat ng naipon niya ay nalimas lang din. At sa mga panahon na na-ospital si Nanay Cora ay malimit ding pumupunta ako at ako pa minsan ang nagbabantay. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ko. At sa pagbabantay ko nga po kay Nanay Cora noong lumala na ang kalagayan niya,
ay nang nalaman ko ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Nanay Cora! May sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Taran! Ito po, dinala ko kayo ng grapes. Naku, maraming salamat. Paborito ko yan eh. Sige po, subuan ko po kayo. Nahugasan ko na naman po ito. Sige, dyan mo na lang muna. Busog pa rin ako eh. Nanay Cora, yung tanghalian niyo daw po kanina halos hindi niyo nagalaw. Sige na po, pilitin niyo na pong kumain para lumakas kayo. Pakiramdam ko na hindi na ako magtatagal. Nanay Cora, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ang bata niyo pa po, lalakas pa po kayo. Gagaling pa po kayo. Lakasan niyo lang po ang loob niyo. Ay, pagod na rin ako, Lynette. Nanay Cora, please, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Wag niyo naman po akong iwan. Lynette, napakasaya ko na lumaki ka ng maayos ang buhay. Na sa kabila ng maalwan na buhay na tinatamasa mo, nananatiling mabuti ang puso mo. Nanatili pong mabuti ang puso ko dahil sa inyo. Dahil kayo po ang nagpalaki sa akin at kayo lang po ang tanging naging kakampi ko. Please po, Nanay Cora, lakasan niyo po yung loob niyo. Gagaling pa po kayo. Lynette, may malaking kasalanan ako sa iyo. Po? Ano pong kasalanan? Lynette, anak. Ano po yun, Nanay Cora? Tuwang-tuwa ako kapag tinatawag mo akong Nanay Cora. Siyempre naman po, dahil mas itinuring ko po kayong nanay kesa sa mami ko. Lynette, ako ang tunay na nanay mo. Po? Patawarin mo ako, Lynette. Naipit ako nung mga panahong yun. At hangad ko rin ay ang maging maayos ang kinabukasan mo. Pero kahit na kinuha ka nila sa akin, hindi ako pumayag na magkalayo tayo. Ipinaglaban kita. Kaya pumayag sila na manatili ako bilang katulong sa bahay ninyo. Para pwede pa rin akong magnanay-nanayan sa iyo. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko tunay na magulang sina Mami at Daddy. Pinaampun niyo lang po ako sa kanila. Lynette, ang daddy mo, totoong ama mo. At ako naman, ang totoong nanay mo. Po? Nagkaroon kami ng sikretong relasyon ni Anton bago pa sila nagkakilala ni Christina. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pero hindi niya ako ipinaglaban. Nabuntis niya ako. Patawarin mo ako, Lynette, kung inilihim ko ito ng matagal na panahon sa'yo. Hindi. Hindi po ako naniniwala. Lynette, anak. Aalis na po muna ako. Pasensya na po kayo. Lynette! Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig kong ipinagtapat sa akin ni Nanay Cora Papadudut. Sa sobrang shock po ay umalis po ako kaagad ng ospital at naglakad-lakad kung saan-saan na parang tuliro sa kakaisip. Nakakahiyamang pong aminin pero ang naging instinct ko po ay mahiya. Mahiya na anak ako ng isang katulong. Hiya na bastarda pala ko. Hindi ko po alam kung paano ko ipoproseso ang impormasyong yon, kaya't nilihim ko po muna kina Mami at Daddy ang sinabi sa akin ni Nanay Cora. At the same time, matapos pong sabihin sa akin yon ni Nanay Cora ay bigla pong nagswak ang lahat sa utak ko. Kung anak niya nga ako, ayun palang dahilan kung bakit never kong na-feel na minahal ako ng mga magulang ko at mga lolo at lola ko. Hindi pala yon guni-guni.
may pinanggagalingan pala. At higit sa lahat ay may dahilan pala kung bakit mas malapit ang loob ko kay Nanay Cora dahil siya pala ang tunay na ina ko. Ngunit matapos ang ilang araw ay nakatanggap po ako ng tawag mula sa kapatid ni Nanay Cora. Pumanaw na raw po siya. At isa po yun sa pinakamabigat na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Ang hindi man lamang ako nakapagpaalam sa kanya bago siya namatay. Ang hindi ko man lang naiparamdam sa kanya na pinapatawad ko na siya kung kinakailangan niyang gawin ang pagpapaampon sa akin noon. Ang hindi ko man lang naipaalam sa kanya na tinatanggap ko siya kahit pakatulong lamang siya ng mga kinilala kong magulang. At sa kabila noon ay mahal na mahal ko siya. Daddy, Mami, pwede ko po ba kayo makausap? Tungkol saan? Tungkol po kay Nanay Cora. Anong tungkol sa kanya? Daddy, namatay na po si Nanay Cora. Ano? Ganun ba? Magpapadala na lang tayo ng abuloy sa mga kamag-anak niya. Bago siya namatay, may sinabi siya sa akin Anong sinabi niya sa'yo? na anak niya raw ako. Ano ka ba? Nagpapapaniwala ka doon? Totoo ba, Daddy? Hindi! Paano ka naman niya magiging anak? Dahil naanakan niyo raw siya. Ano? Lynette, naririnig mo ba kung gaano ka-imposible ang sinasabi mo? Oo nga naman, Lynette. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba papato lang daddy mo sa isang katulong lang? At mas una niyo raw siyang minahal kesa kay Mommy. Naibang na ata sa sakit yung babae na yan bago mamatay. At pinilit niyo raw siya na ipampun ako sa inyo dahil nakunan si Mommy sa anak ninyo. At magiging isang malaking kahihiyan kung malalaman ng mga tao na nakabuntis kayo ng katulong, lalo na't nasa gobyerno Tumahimik ka! Bakit kayo apektado? Dahil totoo! Christina, ano ba? Lynette, kung ano man yung sinabi sa'yo ni Cora, walang katotohanan. Oo! Totoo ang lahat ng sinabi ng parasito na yon. Inakit niya ang tatay mo dahil nangangarap siyang yumaman. Akala niya ganun lang kadali yon? Hangal siya kung naniwala siyang pakakasalan ng isang dugyot na kagaya niya ng tatay mo. Christina, tama na! At totoong bastarda ka. Anak ka ng katulong. Kaya sige, ipagkalat mo sa lahat yan. Babalik din yan sa'yo. Lahat ng tao pagchichismisan ka, pagtatawanan ka. Dahil anak ka na nga sa labas, ang nanay mo pa katulong. Sampid ka lang dito. Ang sasama ninyo! Ang sasama ng ugali ninyo! Lynette! Christina, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Huwag ako ang sisihin mo. Yung kabit mo ang sisihin mo. Patay na nga't lahat, tumabol pa sa panggugulo sa pamilya natin. Sana dinala na lang niya ang sikreto niyang yan sa kamatayan niya. Pero misyon niya yata talaga na wasakin ang mga buhay natin. Sinabi na tumahimik ka eh! Ano? Sasampalin mo ko? Sige, subukan mo. Baliwala naman yan sa sakit ng damdamin na patuloy na binibigay mo sa akin. Kinausap po ako ng daddy ko ng personal pagkatapos ko silang kumprontahin ni Mami tungkol sa tunay kong pagkatao. Pagkatapos niya pong mag-sorry ay nakiusap lang po siya sa akin na huwag ko na lang daw ipagsabi sa ibang tao ang nalaman ko. Para daw sa ikakatahimik ng lahat ay ibaong ko na lang daw po kung ano man ang nalaman ko tungkol kay Nanay Cora. At mas makakabuti din daw po yun sa akin kesa malaman pa ng mga tao na bastarda ko. Look at the bright side na lang daw po. At mabuti nga daw po na kahit na ganoon ang nangyari ay kinilala pa rin ako bilang tunay na anak ng mami ko at ng mga lolo at lola ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na natukso na po akong itago na nga lang din po ang katotohanan. Natakot kasi akong husgahan at kutsain ng ibang tao. Pero hindi ko po kaya na magpanggap bilang isang tao na hindi naman ako. Sapat nang ako na lang ang niloloko nila. At hindi tama na pati sarili ko ay lolokohin ko rin. At dahil alam ko po na kahit na anong gawin ko ay never akong magiging sapat. At never akong matatanggap ni na mami at ng mga lolo at lola ko. Kahit na ano pang maging achievement ko sa buhay dahil sa paningin nila, isa akong malaking pagkakamali at kahihiyan. Ay minabuti ko po na maglayas na lang.
Binenta ko po ang aking cellphone at iba pang mga gamit ko. At ang perang nakuha ko ay ipinambili ko ng tiket ng barko papunta ng Maynila. At ang natira ay ginawa kong puhunan para makapagsimula ng bagong buhay sa edad na 17 years old. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po ko halos kaalam-alam sa Maynila pagdating ko dito. 2 beses pa lang po akong nakakapunta ng Maynila at sa parehong okasyon ay kasama ko ang aking pamilya para magbakasyon. Nagstay muna ako sa isang mumurahing hotel ng 2 araw at ang una ko pong ginawa ay naghanap ng bed space. Sinuwerte naman po akong makahanap din kaagad ng murang dormitory para sa mga babae. At ang sumunod ko pong ginawa ay ang maghanap ng trabaho. Sa awa naman po ng Diyos ay mababait din ang aking mga nakasama sa dorm. Karamihan ay mga estudyante. At nirefer nila ako sa isang internet cafe kung saan ay natanggap po ako bilang all-around na katiwala. Matapos ng ilang buwan ay nag-18th birthday na po ako. At tinarget ko na pong mag-apply sa call center dahil alam kong malaki ang sasahurin ko doon. Bala ko po kasi ang ituloy ang aking kolehiyo at mag-working student. At dahil magaling naman po ako sa English ay agad din po ako nakapasok. Nang mga panahon na yun ay wala pong nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Liban sa mga papeles na kailangan ko pa rin lagyan ng totoo kong impormasyon. Kapag nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko ay sinasabi ko na lang na patay ng pareho ang mga magulang ko at solong anak lamang ako para wala ng tanong-tanong. At kahit na mabigat pa rin sa loob ko, kahit na papaano ang magsinungaling sa mga ganong bagay, pakiramdam ko po ay for the first time in my life ay malaya na ako at hawak ko ang aking sariling buhay. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang po ako nang sinabihan akong may bisita raw na naghahanap sa akin sa dorm. Ang tatay ko. Sigurado kang kape lang ang order mo? Busog pa ho ako. Bakit ba kayo nandito? Lynette, ang tagal kitang ipinahanap. Bakit? Hindi ba obvious na naglayas ako at ayoko na sa bahay na yon? Lynette, hindi naman kita pipilitin na bumalik sa atin. Ang sa akin lang, please keep in touch. Kahit na anong mangyari, ama mo pa rin ako. Hindi ko ho kailangan ng tulong ninyo. Lynette, please. Patawarin mo na ako. At huwag kayong mag-alala. Kung naparito kayo para siguraduhin na wala akong pinagsabihan ng lihim ninyo, huwag na kayong mabahala. At wala rin naman sigurong matinong tao na gugustuhin ipagkalat sa mga tao na bastarda at unwanted child siya. Lynette, hindi ako naparito para dyan. I was worried about you. Sobra ako nag-alala nung umalis ka. Hindi ako makatulog kakaisip kung napano ka. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Well, ngayon nakita niyo na nabuhay at maayos ako, pwede na kayo makatulog ng mahimbing. Isa pa, 18 years old na ako, kaya legal na akong mabuhay ng mag-isa. Lynette, alam kong marami akong pagkakasala pero please, paniwalaan mo na hindi ka bunga ng pagkakamali, okay? Minahal ko ang nanay Cora mo. Binata pa ako noon. Ni hindi ko pa nga kilala si Christina, nagmamahalan na kami ni Cora. Walang kwenta ang pagmamahal na hindi kayang ipaglaban. Sinasabi niyong minahal niyo si Nanay Cora, pero ang pinakasalan niyo si Christina? Ni hindi niyo pa siya binigyan man lang ng respeto na itigil ng relasyon ninyo nung ginawa ninyong girlfriend si Christina. Ginawa niyo pang kabit si Nanay Cora! Patawarin mo ko. Na-imagine niyo ba yun kung gaano siguro yun kasakit sa kanya? At hindi lang siyang sinaktan ninyo eh. Maski si Christina. Pinaikot niyo silang dalawa dahil duwag kayo. Dahil sarili niyo lang ang iniisip niyo. Makasarili kayo. At dahil sa ginawa ninyo, ang daming nasaktan. Ang dami ninyong niloko. Pati ako.
Patawarin mo ako, anak. Tama. Tama ang lahat na sinabi mo. Naduwag ako. At ngayon, huli na ang lahat. Please, Lynette. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon para maging mas mabuting ama sa'yo. Hindi ko na ho kailangan ng tulong ninyo. Matanda na ako at may sarili na akong buhay. Lynette, anak. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. At kay Cora. Hindi. Tama lang yan na makonsensya kayo habang buhay. Salamat ho sa pagpunta dito. Alis na ako. May trabaho pa ako. Sumubok pa pong kumontak ang ama ko sa akin pero hindi ko na po ito pinansin. Sa katunayan, kapag birthday ko po o kaya'y Pasko ay nagpapadala po ito ng pagkain o regalo na palagi ko rin pong pinababalik at tinatanggihan. Ngunit kahit pala ilang beses ko po itong ipinababalik ay patuloy pa rin po ang pagdating ng mga regalo tuwing may okasyon. At maskin nang makagraduate na po ako at lumipat na po ako ng apartment, nang mas nakaipon na ay natuntun pa rin po ako ng messenger ng ama ko. At syempre tinanggihan ko pa rin ang mga regalong galing sa kanya. Hanggang sa na-promote na nga po ako bilang team leader sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Nagka-boyfriend and eventually ay nagpakasal na rin at nagkapamilya. Pero panay pa rin po ang dating ng mga regalo ng tatay ko tuwing may okasyon. At siguro ay dahil na rin sa messenger niya ay nagiging updated na rin siya sa mga nangyayari sa akin. At isang araw po ay nagulat na nga lang po ako nang dumating ang ama ko sa bahay namin. Pero hindi ko po siya pinapasok at sinabi kong hindi ko ipapakita ang mga apo niya. Bagay na alam kong dinibdib niya ng husto. Hanggang sa isang araw ay kinontak po ako ng messenger ng ama ko na wala namang okasyon. Ibinalita nito na may stage 4 cancer na raw ang ama ko at mukhang hindi na magtatagal pa. Huling-hiling daw nito ay magkausap kami sa huling pagkakataon at siguro'y lukso ng dugo na nga rin po papadudot o kundi may nakonsensya na rin po ako siguro kahit na papaano. Kaya't naisipan kong bumalik sa probinsya kasama ang pamilya ko and for the first time ay magkakaroon na kami ng totoong closure ng ama ko. Lynette, anak. Daddy. Mami. Anong ginagawa mo rito? Christina, ako ang nagpatawag kay Lynette. Christina, maaari mo ba kaming munang iwan ni Lynette dito? Bakit? Gusto ko munang makausap ang anak ko. Bakit kailangan ko pang umalis? Dahil alam kong hindi kami makakapag-usap ng maayos ni Lynette kung nandito ka. Daddy, hindi naman niya kailangang umalis. Lynette, gusto kong tayong mag-ama lang ang mag-usap. Sige na, alis na ako. Bakit niyo pa ho pinaalis si Mami? Dahil ayaw kong marinig niya ang sasabihin ko. Lynette, patawarin mo na ako. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang sarili niyo. Lynette, ang dami kong pagkakamali na nagawa sa buhay. At ayoko mamatay nang hindi ko itinatama yon. Sa'yo, sa nanay Cora mo. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Sigurado akong matagal na kayong napatawad ni Nanay Cora bago pa man ninyo hingi ng kapatawaran niya. Patawarin ninyo ko, Lynette. Patawarin niyo ko ng nanay Cora mo. Naging mahina ako. Hindi ko kayo ipinaglaban. Nagpadala ako sa takot sa mga magulang at sasabihin ng ibang tao. Naging makasarili ako. Nauunawaan ko na po kung kinakailangan ninyong gawin yun noon at pinapatawad ko na rin po kayo.
Maraming salamat, Lynette. Maraming salamat. Tahan na po. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang katawan ninyo. Lynette, bayaan mo ako na itama ko ang lahat, okay? Para sa pamilya mo, sa mga apo ko, ang kalahati ng ari-arian ko, sa'yo ko ipapamana. No, ayoko po. Lynette, naisulat na namin yun ng abogado ko. Tiyak kong magagalit si Christina, pero huwag ka magpapatinag sa kanya. Daddy, ayoko po ng pera ninyo. Kaya nga po ako umalis sa atin para mapatunayan ko na kaya kong mabuhay na mag-isa nang hindi nakaasa sa yaman ninyo ni Mami. Lynette, alam ko naman yun. Pero please, this time, sana tanggapin mo na ang regalo ko sa huling pagkakataon. Parang hindi na po ma-stress pong lalo si Daddy ay sinabi ko na rin po na tatanggapin ko ang mana ko kahit na wala naman talaga akong balak na kunin yon. Isa pa ay alam ko rin pong magiging isang malaking issue sa mga kamag-anak ko kapag tinanggap ko ang pera. Lalo pat mulat sa pool ay sampid lang naman ang tingin nila sa akin. Kinagabihan ay sinama ko na rin po ang aking asawa at mga anak upang ipakilala kay Daddy at sa puntong yon ay si Christina na po mismo ang umalis ng kwarto. Kinabukasan ay pumanaw na rin po kaagad ang ama ko, Papa Dudut. At sa totoo lang po kahit na napakarami po akong hinanakit sa kanya ay bumuhos ang lahat ng luha ko. Kahit na pakiramdam ko ay matagal na rin naman akong nag-iisa. Sa puntong yun ay biglang nilunod po ako ng realidad na ulila na ako at patay na ang parehong taong naging dahilan ng pagkakasilang ko sa mundo. At kahit papaano ay nagpapasalamat ako at lumambot ako sa huling pagkakataon at nakipag-ayos sa ama ko bago siya lumisan. Sa halip na umuwi ay nagpasya po kami mag-asawa na magstay na lamang po muna kami ng pamilya ko sa probinsya hanggang sa lamay ng daddy ko. Ngunit unang gabi pa lamang po ng lamay ay hindi na maganda ang dinanas namin. Parang mga multo po kami doon, walang pumapansin na talagang ipinaramdam ng lahat. Lalo na si Christina na hindi kami welcome doon. Samantala ang ibang mga malalayong kamag-anak naman at mga kakilala ay tinitingnan kami at pinagchichismisan. At ang iba'y makikipag-usap lamang para mag-fish ng impormasyon kung bakit ako nawala at ano nga ba ang nangyari. At sa puntong yun ay narealize ko po na kumalat na yata ang chismis sa aming lugar tungkol sa tunay kong pagkatao. At dahil sa mga naging karanasan sa unang gabi ng lamay, ay minabuti ko na lamang po namin ang pamilya ko na magstay na lamang sa hotel at huwag nang pumunta sa lamay at ang puntahan na lang ay ang mismong libing ng aking ama. Sa katunayan nga po ay nagpasya na rin po ako na huwag nang isama ang pamilya ko sa libing dahil alam kong mas marami ng tao doon. At baka dumating na rin ang half-brother kong si JR na alam kong kasing lalalang ng ugali ni Christina. At nang pumunta po ako sa libing ay hindi nga po ako nagkamali ng inaakala. Oh, andito ka pa pala. Magpapaalam lang ho ako kay Daddy. Wow! Buti naman at naisipan mong dumaan. Hindi ba nakakaistorbo sa paglalamyerda ng pamilya mo yung pagpunta nyo dito? Ano? Hindi kami naglalamyerda. At saka teka, bakit bigla yata ang big deal ang pagpunta ko dito ngayon? Nung nasa lamay ako, parang multo ang pakikitungo ninyo sa amin ng pamilya ko ah. Anong gusto mo? Magpa-party kami na bumalik ka? Ang problema sa'yo mula noon hanggang ngayon, gusto mo nasa iyo ang atensyon. Excuse me? Kaya nga ako umalis di ba? At saka bakit parang ang lakas yata ng loob ninyo ngayon na mag-eskandalo? Bakit? Natanggap nyo na ba na alam na ng buong barangay na anak ako ni Daddy kay Nanay Cora? Walang diya ka? Hoy! Kung bumalik ka lang dito para manggulo, pwede ba umalis ka na lang? Lumalabas yung ugaling katulong mo eh. Huwag mo madamay-damay dito ang Nanay Cora ko ha! Yang ugali mo, mga ugali ninyo masahol pa sa hayop!
Ang sabihin mo, kaya ka bumalik dito para mag-abang at magbakasakali kung may makukuha kang mana kay Anton. Excuse me! Huwag niyo ako itulad sa inyo na sa pera at kapangyarihan umiikot ang buhay! Kaya hindi ka taka-taka kay Nanay Cora na in love si Daddy eh. Dahil sa bahay na yon, si Nanay Cora lang ang totoong tao! At lahat kayo, mga hunyango! Tumigil ka na sa kakadada mo! Huwag mong saktan ang anak ko! Wala ka talagang modong babae ka? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng burol ni Anton? Kayo ang nagsimula! Tinatapos ko lang! Halika! Sumama ka sa akin! Ilalabas na kita ng bahay! Wala kang kwenta! Hindi ka na babali dito! Sampit ka lang! Dahil ako mismo ang aalis! Palabasin mo! Sige! Magsama-sama kayong mabulok sa pera at kayabangan ninyo! Sa puntong yon ay nawala na po talaga ako ng pagtitimpe at pinatulang ko na ang pangaalipusta ni Christina at ni JR. Malakas po ang loob ko dahil alam kong wala naman ang pamilya ko doon. At lahat ng mga tao sa libing ay matagal nang walang amor at pagpapahalaga sa akin. Kumbaga ipapahiya ko man ang sarili ko. I have nothing to lose sa mga taong yon. Kaya tinodo ko na lang po at nilabas ko na ang lahat ng aking naipong galit at hinanakit sa angka ng tatay ko. Talagang binurn ko na po ang bridge sa side ng tatay ko ng mga araw na yon. Pero matapos lamang po ng ilang linggo ay kinontak naman po ako ng abogado ng tatay ko para daw pag-usapan namin ang last will nito at ang mamanahin ko. Sinabi ko po na hindi po ako interesado sa mana. Pero nangulit pa rin po ito ng nangulit hanggang sa blinako na nga lang po ang number. Pero isang araw ay nagulat na lamang po ako na ang pinakasusok lamang kong 2 tao ay kumontak sa pinto ng bahay namin, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Magandang araw ho. Ma'am Lynette, pasensya na po sa abala kung nabigla kayo sa pagdating namin. Hindi kasi kayo sumasagot sa tawag at hindi namin kayo makontak. Kaya naisipan na ni na Ma'am Christina na kami na ang pumunta sa'yo. Hindi ba't sinabi ko na nga po na ayoko niyang mana na yan? Makakaalis na po kayo. Sandali! Ano ba? Tingnan mo tong taong to. Napakagaspang talaga ng ugali mo no? Ang haba-haba ng binyahe namin, tapos pagsasarahan mo lang kami ng pinto? Sinabi ko bang pumunta kayo dito? Sinabi ko na naman dyan sa abogado ninyo na ayoko na ng mana na yan eh. Ma'am, hindi ho kasi ganun kadali yun. Kaya nga po kami nandito Alam mo, huwag ka nang magpanggap. Alam namin na kaya mo pinuntahan si Anton habang naghihingalo ay para makakuha ka ng mana niya. Malamang nung kayong dalawa lang ang nag-usap sa kwarto, doon mo binilog-bilog ang utak niya. Huwag niyo akong pagbintangan ng mga gawain ninyo ha? Ilang beses ko bang uulitin na ayoko sa perang yan? Plastic! Napaka-plastic mo! Kunwari ka pang ayaw mo, alam mo naman na kapag nasa kasulatan na, mahirap nang mabago. Pwes, wala akong pakialam! Mabulok yung pera na yan! Umalis na kayo! Ma'am, teka lang. Ma'am Christina, Sir JR, huminahon po tayong lahat. Pag-usapan natin kung paano gagawin natin dito. Napakawalang hiya mo! Basang-basa ko niyang ginagawa mo Ginagantihan mo lang kami. In the first place, Mommy, napa-DNA test niyo ba tong peking anak ni Daddy? Baka naman mamaya anak lang yan sa kung sinong lalaki nung katulong natin. Ang kapal na mukha mo pagsalitaan si Nanay Cora ng ganyan? Tandaan mo ha, siya pa rin ang nagpalaki sa'yo. Wala akong pakialam. Sinira ng nanay mong katulong ang pamilya ko. At bakit? Sa tingin mo, hindi rin nasira ang buhay ko sa pagkakasala ng tatay natin? Sir, mga ma'am, pag-usapan natin to ng maayos. Sige, bilang ipinipilit nyo rin naman na gusto ko yung mana na yan, o pues, nagbago na ang isip ko. Kukunin ko na talaga yan at nang makuha nyo ang hinahanap nyo. Walang hiya ka talagang babae ka! Mas Ma'am, tinagtunay mo sandali. ano? Sige, Mami! Huminahon na kayo. Sige! Sandali. Pakita ito sa linet na yan! Ma'am, Kapal na mukha niyan! Tigilan mo na ako ha! Kung ayaw mong kasuhan kita, nasa bahay ko pa kayo, trespassing kayo! Marami na akong perang pwedeng lustayin sa pagpapakulong sa'yo! Layas! Tinanggap ko po ang ipinamana sa akin ng ama ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay medyo malaki po talaga ang iniwan niya. Kaya siguro ay galit na galit din talaga sa akin ang asawa niyang si Christina at ang half-brother ko na si JR.
Dahil baka iniisip nila na hindi ko deserve ang pamanahan dahil anak lang ako sa labas. Gayunpaman ay hindi ko po ginamit yon para sa sarili ko ang perang nakuha ko. Pinaghati ko po ito at ibinigay ko ang kalahati sa mga naiwang kamag-anak ni Nanay Cora. At ang kalahati naman po ay itinabi ko sa bangko at sa stock market para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko na rin po sinabi sa asawa ko at mga anak ko ang totoong halaga ng ipinamana sa akin ng ama ko. Ayaw ko rin po kasi na makampante sila sa buhay. Lalo na ang mga anak ko. At ang gusto kong maranasan din nila ang maging masipag at masinop sa pera. At kung ano man yung nakatabing pera para sa kanila ay pang backup at pang emergency na lamang. At kung hindi man ay ipapahawa ko sa kanila kapag alam kong disiplinado na sila para ma-manage ito ng maayos. Hindi ko na rin po muli pang nakita sina Christina at JR at ang iba pang mga kamag-anak ko. At ayoko na rin pong makita o makasalamuha pa silang muli. Kung ano man po ang iniisip nila sa akin ay bahala na sila doon. Ang mahalaga ay tahimik at maayos ang buhay ko nang hindi ako umaasa sa pera o impluwensya nila. At higit sa lahat ay may sarili na akong pamilya na maayos at nagmamahalan. Bagay na alam kong never nilang mararanasan at never nilang mabibili ng pera. Ang inyong forever ka-barangay, Lynette. Fight or flight, tumakas o lumaban. Ang dalawang reaksyong yan lang daw ang maaaring pagpilian ng isang taong may kinakaharap na pagsubok. Ngunit sa kaso ni Lynette ay ginawa niya ang dalawa. Tinakasan niya ang kanyang mapang-alipustang pamilya upang makapagsimulang muli at igiit ang kanyang puwang sa mundo at karapatan na mabuhay ng may dignidad at respeto sa sarili sa kabila ng kanyang pagiging bastarda at anak sa kasambahay. Maraming salamat Lynette sa iyong matapang na pagbabahagi ng iyong buhay. Naging masalimuot man ang iyong nakaraan ay talagang nakaka-inspire na hindi ka nawala ng loob at tinalikuran pa ang maluwang buhay na iyong nakasanayan. At bagkos ay ginamit mo ang iyong hinanakit sa pamilya mo bilang motivation para maabot mo ang payapa at masayang buhay na iyong pinapangarap. Higit sa lahat ay masaya ako na ngayon ay may sarili ka ng pamilya at maayos at tunay na nagmamahalan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love